totoo pala lahat ng sinabi ni VP Sara Duterte. Lumabas na po ang tunay na nangyari kay Paulo Tantoco na na-overdose daw po sa cocaine. Ayaw nyo pa rin maniwala? Hindi nyo pa rin matanggap na totoo lahat ng mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Kaya sa pilitang dinala sa The Hague, Netherlands si Tatay Duterte nung araw na iyon kahit wala naman pong warrant of arrest. Basta ang alam po natin, kung meron pong issue na ibinabato po sa administrasyon ni PBBM, bigla po nagkakaroon ng napakalaking issue rin po na pwedeng pag-usapan ng ating mga kababayang Pilipino para malihis po kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa. Gaya po ng nangyari po dito kay Paulo Tantoco at konektadong-konektado po siya sa pagkakadakip ng illegal kay Tatay Duterte. Tanungin po uli natin sa Madam Claire Castro, sino po ba talaga ang nagpapakalat ng fake news? Naku po, yari ka dito, Madam First Lady. Naku po, yari ka dito, Madam Claire Castro rin. Yo, what's up mga Lods? Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. O magtatago na naman yung mga tansong talangka dyan. Lalong-lalo na po ito si Madam Claire. Mukha kasing hindi niya na maitago ang katotohanan dun sa issue about po sa pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta sa nangyari nga pong, alam nyo na, yung sa LA. Ngayon po mga idol, malalaman nyo na ang katotohanan. Kung sino po ba talaga ang nagpapakalat ng fake news. Naalala nyo po itong sinabi ni Madam Claire Castro about po dun sa issue na binabato po sa First Lady. At sinabi niya pa pong pasimuno po ng fake news si VP Sara Duterte. O eto, paalala ko lang sa inyo, lalong-lalo na po sa tagapagtanggol ni Claire Castro mga tansong talangka. O ito yon. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Paano ba yan? Mukhang magiging kapani-paniwala ang mga sinabi ni VP Sara Duterte. Parang ang dating, totoo pala lahat ng sinabi ni VP Sara Duterte about nga dun sa pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos na nangyari po sa LA. Pakinggan nyo po ang sinabi ni VP dito ha. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Naaalala nyo po ba nung kinidnap si Tatay Duterte? Ito nga po yung issue na pinagtakpan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil mga Lodi, ngayon lumabas na po ang tunay na nangyari kay Paulo Tantoco na na-overdose daw po sa cocaine. Galing po ito sa News 5, July 13, 2025. Paulo Tantoco pumanaw sa cocaine overdose. Ayaw nyo pa rin maniwala? Lalo na yung mga tansong talangka. Ito na nga yung balita eh. Hindi nyo pa rin matanggap na totoo lahat ng mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Kaya sa pilitang dinala sa The Hague, Netherlands si Tatay Duterte nung araw na iyon kahit wala naman pong warrant of arrest. Ngayon, tanungin po uli natin sa Madam Claire Castro, sino po ba talaga ang nagpapakalat ng fake news? Totoo ba na nandito si First Lady nung time na yon o pinalalabas nyo lang na nandito nga siya? At marami pong mga throwback pictures po talaga na nagkalat sa post po ni Madam Liza Araneta Marcos. So ibig sabihin, may katotohanan lahat ng paratang ni Dean Chase nung time na iyon dahil siya po talagang mismong saksi na ating kababayang Pilipino doon po sa nangyari o naganap sa hotel sa LA. Yari kayo ngayon. Lalong bababa na naman ang trust rating ni BBM nito. Etong report na to, sasabihin na naman ninyo fake news. So, eto po yung balita oh. Hindi po yan edited. Galing po sa News 5. Para malaman yung legit, ayan po 12 million followers. Magpapakalat ba ng fake news itong News 5? Marami na naman magagalit ng mga tansong talangka dito sa News 5 na to. Kasi nga, sinisiraan ng unang ginang eh. So eto ang sabi dito,
nadali ng coke. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y cocaine overdose. Ayon sa opisyal na medical report na inilabas ng Los Angeles County sa Amerika. Based sa findings ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidente pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Naku po, yari ka dito, Madam First Lady. Naku po, yari ka dito, Madam Claire Castro rin. Pinalabas mo pa na si VP Sara Duterte ang may pakana ng pagpapakalat ng fake news? Sa kung tutuusin mga lodi, alam niyo po ba kung sino ang mas may karapatan na makakuha ng legit na balita bago po dito sa mga newscaster o mga headlines? Walang iba po mga lodi kung di po yung nasa posisyon dahil sila po ang may mas reliable sources na paggagalingan ng mga reports na ito. Pero hindi po makapaniwala syempre ang mga tansong talangka dahil nga pinagtatanggol nila si Marcos Jr. at ang First Lady. Pero paano ba yan? Eto na galit na galit pa kayo kay Dean Chase nung nireveal niya ang katotohanan dito nga po sa Los Angeles. Kung napansin nyo rin mga idol, di ba nabanggit ni VP Sara Duterte kaya daw po sa pilitang dinala po si Tatay Duterte sa The Hague, Netherlands dahil po para pagtakpan ito pong nangyaring issue kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Kaya ba ang nangyari ngayon na balita mga lodi at nagte-trending yung kaso po ng nawawalang mga sabungero? 34 missing sabungero ngayong panahon na ito. At kung mapapansin nyo napakatagal na po nung panahon na yon. Pero eto nga po, meron daw po silang nakuhang mga buto ng bangkay dito po sa Taal Lake sa Batangas mga idol. Tapos lumalabas pa mga lodi, di umano yung sako daw po na pinaglagyan ng hinihinalang buto ng bangkay mga lodi, parang mas matibay pa po sa net o yung sako po na ginamit dito dahil ang hirap daw pong punitin mga idol. Tapos ngayon nagsasabi naman din po mga lodi, bago po yung sako na ginamit kasi daw po kung luma po yung ginamit doon sa pag-angat ng sako mga lodi na pinaglagyan ito, baka daw po masira. Hindi po natin alam ang katotohanan. Basta ang alam po natin, kung meron pong issue na ibinabato po sa administrasyon ni PBBM, bigla po nagkakaroon ng napakalaking issue rin po na pwedeng pag-usapan ng ating mga kababayan Pilipino para malihis po kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa. Gaya po ng nangyari po dito kay Paulo Tantoco at konektado po siya sa pagkakadakip ng illegal kay Tatay Duterte. Parang hindi nyo pa rin ba nagigets mga tansong talangka kung ano ba talagang administrasyon meron tayo ngayon? Kung anong klaseng PCO ito si Claire Castro? Anak ng tinapay. Uy, hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyayari dahil wala naman kayong matibay na ebidensya. So ito, report po mismo ito sa Medical Examiner Country of Los Angeles. Paulo Tantoco, date of death March 8, 2025 sa edad po na 44. Case number 2025-04377. Case status open, body status release. At nakalagay pa po dito, yung sex niya male, Asian, place of death na tugma po sa hotel nga daw po ito nawalan ng buhay, manner accident, investigator Arajo Lora mga lodi. Deputy Medical Examiner Dr. Dejaboran Rafi. Ang cause daw po mga lodi, cause A, cocaine effects. Hindi pa rin kayo naniniwala? Ay, baka gawa-gawa na naman yan. Sige, paglaban nyo, pagpilitan nyo pa rin. Dahil lahat po na mga nakikita nyo dito sa aking page o sa aking channel, nagko-connect na po mga idol. Gaya po na nangyari kay Tatay Duterte nung nagkaroon po ng issue si First Lady sa Los Angeles sa pagkakadawit nga po niya dito kay Paulo Tantoco na sinasabi pong napakabait. Wala pong history ng pagkakadawit sa illegal na droga, pero nung nakasama po si First Lady Lisa mga lodi, parang dun po nangyari ang trahedya. Unti-unti na po talagang nalalaman sa social media kahit anong gawin nyong pagtatago. Lumilitaw na po kung sino pong nakasama ni Lisa Araneta Marcos nung time po na pumanaw si Paulo Tantoco at yun pong pagkakahuli ni Torre kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng illegal.
Yari kayo ngayon. So kayo na bahala humusga mga lodi. Kung sino ba ang mas paniniwalaan nyo? Si Madam Claire Castro na sinabi niyang nagbibigay ng fake news si VP Sara Duterte tapos lumabas po ngayon ang katotohanan na ito nga pong sinabi ni VP Sara Duterte lahat po may katotohanan. Abangan nyo po sa mga susunod na video na ating ipapakita sa inyo ang update about po dito sa mga katotohanan sa nangyari po dun po sa Los Angeles kay Paulo Tantoco. At abangan din po natin ang kapanapanabik na sagot ni Madam Claire Castro kapag may nagtanong po sa kanya dito po sa press briefing. Kaya pala pinaalis nyo si Madam Eden Santos dyan po sa inyong press briefing dahil mamimiligro na naman po ito si Madam Claire Castro kapag siya nagtanong Lagi po kasing napapahiya. So hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Yari kayo.